Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding pag-atake gamit ang mga ballistic missile at drone ang pinakawalan ng Russia sa buong Ukraine na kumitil sa buhay ng hindi bababa sa 10 sibilyan. Kasabay nito, nagmadaling nagpalipad ng mga fighter jet ang NATO matapos bumagsak ang isa sa mga missile sa teritoryo ng Poland. Ang seryeng ito ng pambobomba ay nagdulot ng matinding takot sa buong Europa habang patuloy na lumalalim ang tensyon sa pagitan ng Russia at ng alyansang militar. Ayon sa mga ulat, ang lumabag sa airspace ng Poland ay isang Russian Kh-101 cruise missile na bumagsak sa isang rural na lugar sa lalawigan ng Lublin. Bagamat walang naiulat na nasugatan o napinsalang ari-arian, ipinapakita ng insidenteng ito ang lumalalang panganib na tuluyang umapaw ang digmaan sa Ukraine patungo sa mga kalapit na bansang Europeo na kasapi ng NATO na kasalukuyang nasa mataas na antas ng alerto dahil sa krisis. Agad namang nagpahayag ng matinding pagkabahala ang mga leader ng Europa. Tinawag ni NATO Secretary General Mark Rutte ang insidente na isa na namang walang pakundangang aksyon ng Russia at isang mapanganib na bunga ng digmaan. Gayunpaman, binigyang diin ni Polish Prime Minister Donald Tusk na bagamat seryoso ang pangyayari, walang dahilan upang maniwalang sadyang tinarget ng Russia ang Poland sa pinakahuling pag-atake nito. Bilang tugon sa banta ng missile, nagpalipad ang puwersa ng NATO sa Poland ng 2 fighter jet, isang attack helicopter at iba pang sasakyang panghimpapawid kasabay ng pag-activate ng kanilang mga ground defense. Kinumpirma ni Colonel Michael O'Donnell na patuloy na gagawin ng NATO ang lahat ng kinakailangang hakbang upang ipagtanggol ang bawat pulgada ng teritoryo nito laban sa anumang banta mula sa labas. Ang malawakang pambobomba ng Russia ay itinuturing na isa sa pinakamalaki sa nakalipas na mga buwan. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, mahigit 70 missile, kabilang ang maraming ballistic missile at mahigit 280 attack drone ang pinakawalan ng Moscow. Bagamat marami sa mga ito ang naharang ng depensa ng Ukraine, sapat pa rin ang nakalusot upang magdulot ng matinding pinsala sa bansa. Sinasabing sinamantala ng Moscow ang kritikal na kakulangan ng Ukraine sa mga anti-ballistic missile defense system na ibinibigay ng kanluran. Dahil sa limitadong supply ng mga interceptor, nahirapan ng mga puwersang Ukrainian na pigilan ang lahat ng ballistic missile ng Russia na mabilis at mahirap harangin. Nagresulta ito sa pagkawasak ng mga tirahan, negosyo at iba't ibang mahahalagang infrastruktura sa bansa. Naganap ang pag-atake 2 araw lamang matapos makipagpulong si President Zelensky kay US President Donald Trump at sa mga kinatawan ng mga kumpanya ng depensa ng Amerika. Sa naturang pagpupulong, nakiusap ang Ukraine para sa mas mabilis at mas malaking paghahatid ng mga Patriot Air Defense System. Nangako naman si Trump na bibigyan ng Ukraine ng lisensya upang makagawa ng sarili nitong mga Patriot system sa hinaharap. Gayunpaman, maaaring umabot pa ng maraming buwan bago tuluyang maging operational ang paggawa ng mga Patriot system sa Ukraine. Bukod dito, ang patuloy na labanan sa gitnang silangan ay nagdulot din ng pagkaubos ng stockpile ng mga interceptor na gawa sa Estados Unidos. Lalo nitong pinahirap ang mabilis na paghahatid ng mga sandatang ito sa Ukraine, habang patuloy namang pinatitindi ng Russia ang mga pag-atake nito. Sa kabila ng matinding kakulangan sa mga missile interceptor mula sa mga kasosyong bansa, pinuri ni Zelensky ang kanyang mga sundalo sa pagpapakita ng mataas na antas ng profesionalismo at katapangan. Sinabi niya na ang terorismong ito ng Russia ay nagpapatunay lamang na ang proteksyon laban sa banta ng mga missile ang pinakamahalagang tungkulin upang mailigtas ang buhay ng mga mamamayang Ukrainian sa gitna ng digmaan. Sa kabilang banda, ipinagtanggol ng Russian Defense Ministry ang mga aksyon nito sa pagsasabing mga instalasyong militar lamang ang kanilang mga target. Kabilang umano sa kanilang binomba ang mga airbase ng Ukraine, mga pagawaan ng armas, pasilidad ng komunikasyon at mga bodega ng drone at missile. Ngunit pinabulaanan ito ng Ukraine dahil sa dami ng mga sibilyang biktima at pribadong ari-ariang nawasak. Sa rehiyon ng Dnipropetrovsk, 6 na tao ang namatay, kabilang ang 3 batang may edad na 6, 11 at 17 sa Kryvyi Rih, ang bayang sinilangan ni Zelensky. Nasawi rin ang mga magulang ng mga batang ito sa parehong pag-atake, habang 2 iba pang bata ang masuwerteng nailigtas ng buhay mula sa mga guho ng kanilang tahanan na tuluyang nawasak dahil sa pagtama ng isang ballistic missile ng Russia. Maging ang kabisera ng Kyiv ay hindi nakaligtas sa bagsik ng mga ballistic missile ng Russia.
Isang 31 taong gulang na lalaki ang nasawi at 2 pa ang nasugatan. Dahil sa tindi ng pambobomba sa gabi, mahigit 56,000 residente ang napilitang lumikas at magpalipas ng gabi sa loob ng mga subway station ng lungsod upang makaiwas sa mga nagbabagsakang piraso ng missile. Sa kanlurang lungsod naman ng Lviv, isang cruise missile attack ang pumatay sa isang tao at nag-iwan ng mahigit 30 sugatan, kabilang ang mga batang may edad na 6, 13 at 15. Ang Lviv na madalas ituring na mas ligtas na kanlungan dahil sa layo nito sa frontline ay muling yanig ng marahas na pag-ataking ito. Ipinapakita nito na walang lugar sa buong Ukraine ang maituturing na ganap na ligtas sa kasalukuyan. Samantala sa rehiyon ng Poltava, isang drone ang tumama sa mga bodega at naging sanhi ng pagkamatay ng isang tao. Malapit naman sa frontline, naghulog ang mga puwersa ng Russia ng 3 glide bomb sa isang industrial zone sa katimugang lungsod ng Kherson na pumatay sa isang 56 na taong gulang na lalaki. Patuloy na nagdudulot ng malaking pinsala ang mga glide bomb na ito dahil sa lakas ng kanilang pagsabog. Ang insidente ng pagbagsak ng missile sa Poland ay lalo pang nagpainit sa talakayan tungkol sa posibleng paglawak ng digmaang nasa ika-4 na taon na. Natatakot ang maraming bansa sa Europa na tuluyang umabot ang labanan sa kanilang sariling teritoryo. Maaari itong humantong sa pagpapatupad ng Artikulo 5 ng NATO para sa kolektibong depensa at magbunga ng mas malawak na pandaigdigang digmaan. Sa kabila ng matinding pambobomba sa kanilang bansa, hindi na natiling pasibo ang Ukraine. Naglunsad din ito ng sariling serye ng mga ganting pag-atake gamit ang mga long-range drone upang targetin ang mga estratehikong pasilidad sa loob mismo ng Russia. Layunin ng mga pag-ataking ito na pahinain ang ekonomiya ng Russia at guluhin ang supply nito ng enerhiya at logistika na sumusuporta sa militar. Kabilang sa mga pangunahing tinarget ng mga drone ng Ukraine ang mga bodega ng Wildberries, ang pinakamalaking online retailer sa Russia. Nasunog ang mga bodega nito sa mga rehiyon ng Penza, Udmurtia at Perm matapos tamaan ng mga drone. 4 na manggagawa ang naiulat na nasugatan habang daan-daang iba pa ang kinailangang ilikas agad. Daan-daang bumbero rin ang rumesponde upang apulahin ang apoy. Dahil sa pinakahuling pag-atake, umabot na sa 14 ang kabuuang bilang ng mga pasilidad ng Wildberries na tinamaan ng mga drone ng Ukraine sa loob lamang ng 2 linggo. Inakusahan ng Ukraine ang Wildberries na nagsusuplay ng mga kalakal na maaaring gamitin ng militar ng Russia sa mga operasyon nito sa digmaan. Dahil dito, itinuturing ng Ukraine ang mga pasilidad na ito bilang lehitimong target ng depensa nito. Bukod sa mga bodega sa lupa, matagumpay ding winasak ng mga drone unit ng Ukraine ang 4 pang barkong bahagi ng tinatawag na Shadow Fleet ng Russia na ginagamit upang makaiwas sa mga parusa ng kanluran laban sa langis nito. Ayon kay Robert Brovdy, commander ng Unmanned Systems Forces ng Ukraine, umabot na sa 205 ang kabuuang bilang ng mga barkong kanilang nawasak mula nang magsimula ang operasyon noong Hulyo. Sa pagtatapos ng ulat na ito, malinaw na patuloy na lumalalim ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine at nagiging mas mapanganib para sa buong mundo. Ang mga pag-atake sa mga sibilyan at ang pagpasok ng isang missile sa teritoryo ng NATO ay nagpapakitang malayo pa sa pagkamit ng kapayapaan ng krisis na ito. Isang matinding pagkagulat at pagkabahala ang kasalukuyang lumalaganap sa gitnang silangan matapos ang biglaang pagbawi o U-turn ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa kasunduang nuklear sa pagitan ng Amerika at Saudi Arabia. Akala ng Riyadh ay nakamit na nito ang isang makasaysayang tagumpay, ngunit sa isang iglap, nanganganib na masira ang mga kalkulasyon nito dahil sa hindi inaasahang pahayag ni Trump na gumulat sa buong mundo. Noong ika-22 ng Hulyo, formal na nilagdaan ni nakalihim ng enerhiya ng Estados Unidos na si Chris Wright at ng kanyang katapat na si Abdulaziz bin Salman ang kasunduan para sa pakikipagtulungang nuklear na pansibilyan. Ang seremonya ay ginanap sa gitna ng mataas na ekspektasyon mula sa magkabilang panig na magbubukas ito ng bagong kabanata ng kooperasyon sa enerhiya at seguridad sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa. Ang kasunduang ito na nakatakdang tumagal ng ilang dekada at nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar ay nagpapahintulot sa mga kumpanyang Amerikano na magtayo at magpatakbo ng mga komersyal na planta ng enerhiyang nuklear sa Saudi Arabia. Kasama rito ang pagpapatakbo ng mga pasilidad para sa pagpapayaman ng uranium sa mismong teritoryo ng kaharian na matagal nang hinahangad ng pamahalaan sa Riyadh para sa sarili nitong bansa. Halos 2 dekada ng masigasig na sinusubukan ng Riyadh na makuha ang ganitong kasunduan mula sa pamahalaan ng Estados Unidos.
Mula pa sa administrasyon ng dating Pangulong Barack Obama, bukas na ang Amerika sa ideyang ito, ngunit palaging may dalawang kondisyon. Ang pagpigil sa Saudi Arabia na gumawa ng sandatang nuklear at ang normalisasyon ng relasyon nito sa Israel na itinuturing na kaalyado ng Estados Unidos. Nang muling manalo si Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos noong 2024, naging lubos ang kumpiyansa ng mga pinuno ng Saudi Arabia na ito na ang tamang panahon upang makuha ang kanilang nais. Malaki ang naging pamumuhunan ng kaharian sa pagbuo ng magandang relasyon kay Trump, kabilang ang mga kontrata sa Trump Organization na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar para sa iba't ibang proyekto. Bukod sa mga kontratang ito, nagbigay din ng Saudi Arabia ng dambuhalang pondo sa pribadong pondong pamumuhunan na itinatag ni Jared Kushner, ang kilalang manugang ni Donald Trump. Nitong nakaraang linggo, tila nagbunga na ang lahat ng pamumuhunang ito nang ilabas ang mga paunang detalye ng kasunduang lubos na pabor sa interes ng kaharian nang walang anumang mabigat na kapalit na hiningi mula rito. Ayon sa ulat ng pahayagang The Washington Post, pinahintulutan ng kasunduan ng Saudi Arabia na magpayaman ng sarili nitong uranium na nagbubukas sa posibilidad ng pagbuo nito ng sariling sandatang nuklear sa hinaharap. Higit sa lahat, tinanggal din sa dokumento ang dating mahigpit na kondisyon na kailangan munang kilalanin at formal na tanggapin ng Riyadh ang Israel bago maaprubahan ang naturang kasunduang nuklear. Sa madaling salita, nakuha ng Saudi Arabia ang halos lahat ng hiniling nito nang walang anumang malaking kompromiso sa panig nito. Subalit hindi pa man natatapos ang pagdiriwang sa Riyadh ay bigla namang lumitaw ang isang malaking balakid. Ayon sa tanyag na taga-suri na si David Fromm, dito na nagsimulang magbago ang ihip ng hangin at muling nagkaproblema ang kasunduang akala ng marami ay tapos at plansado na. Noong ika-23 ng Hulyo, isang araw lamang matapos ang paglagda, nag-post si Trump sa social media ng pahayag na nagpabago sa takbo ng usapin. Tahasang sinabi ni Trump na hindi pinahihintulutan ng kasunduan ng Riyadh na magpayaman ng uranium. Idiniinding niyan ang buong kasunduan ay ganap na nakasalalay sa pagsali ng Saudi Arabia sa Abraham Accords upang formal na gawing normal ang relasyon nito sa Israel sa lalong madaling panahon. Ang biglaang U-turn na ito ni Trump ay nagdulot ng matinding kalituhan at pangamba sa buong mundo, partikular na sa hanay ng mga diplomat. Itinanong ng CNN kung sinusubukan ba ni Trump na tuluyang ibasura ang kasunduan matapos itong batikusin ng ilang mambabatas na Republikano sa Fox News, o kung isa lamang ito sa kanyang mga pabigla-biglang pahayag sa social media na walang seryosong epekto sa pinal na desisyon ng pamahalaan. Ayon kay David Fromm ng The Atlantic, sa kasalukuyan ay wala pang sino man ang makapagsasabi kung ano talaga ang susunod na mangyayari sa kontrobersyal na usaping ito. Ang masakit para sa Saudi Arabia, tila hindi man lamang ito kinonsulta ni Trump bago niya idinagdag ang mga bagong kondisyon sa kasunduang kamakailan lamang ay magkasama nilang ipinagdiwang. Ipinapakita nito ang kawalan ng paggalang sa kanilang diplomatikong ugnayan. Dahil sa ginawa ni Trump, naging mas komplikado at mahirap hulaan ang kapalaran ng kasunduan sa Kongreso ng Estados Unidos. May kapangyarihan ng Kongreso na harangin ang kasunduan, ngunit kailangan ng 2/3 boto sa Senado at kapulungan ng mga kinatawan upang madaig ang pagveto ng Pangulo. Gayunpaman, nakadepende pa rin ang lahat ng ito sa kung talagang nais ni Trump na matuloy ang kasunduan o gagamitin lamang niya ito bilang kasangkapan sa politika. Ang biglaang pagbawi na ito ay dumating sa isang napakasamang panahon para sa pamahalaan sa Riyadh. Sa kasalukuyan, nararamdaman ng Saudi Arabia ang pagiging nag-iisa at mahina matapos mabigo ang kampanya ni Trump laban sa Iran. Dahil sa kabiguang ito, lalong naging agresibo ang Iran sa pagkontrol sa kipot ng Hormuz na siyang pangunahing ruta ng langis ng Saudi Arabia patungo sa iba't ibang bansa sa buong daigdig. Ayon kay Fromm, kailangan ngayon ng Saudi Arabia ang isang matibay na pananggalang sa seguridad laban sa mga banta sa rehiyon. Gayunpaman, ang pangunahing kaalyado nitong Estados Unidos ay nagpapakita ng kawalan ng pagkakapare-pareho at tila nawawalan na ng sapat na lakas upang magsilbing panakot. Sa ganitong sitwasyon, maaaring mapilitan ang Riyadh na gumawa ng sarili nitong mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan nito sa gitnang silangan sa panahong humihina ang impluwensiya ng Amerika. Maaaring ituring ng Saudi Arabia ang pagkakaroon ng sariling kakayahang nuklear bilang isang pangangailangan. Maraming eksperto sa Amerika ang nagbabala na kung hindi makikipagtulungan ang Washington, maaaring lumapit ang Riyadh sa iba pang makapangyarihang bansa upang matugunan ang mga estratehikong pangangailangan nito. Partikular na binigyang diin ng mga taga-suri na maaring bumaling ang Saudi Arabia sa Moscow o Beijing para sa teknolohiyang nuklear at mas malapit na ugnayang militar.
Ngunit ipinaliwanag ni Fromm na ang mga nakaraang pagsisikap ng Saudi Arabia na maghanap ng alternatibong garantiya sa seguridad mula sa ibang bansa ay hindi nagbigay ng magandang resulta at hindi nakatugon sa tunay nitong mga inaasahan sa pagtatanggol. Noong 2023, nilagdaan ng Riyadh ang isang kasunduan sa Iran sa pamamagitan ng China. Gayunpaman, ang magandang relasyon ng Beijing sa Tehran ay hindi nakatulong sa pagprotekta sa Saudi Arabia laban sa mga pag-atake ng mga misil ng Iran kamakailan lamang. Ipinapakita nito na hindi sapat ang China bilang alternatibong tagapagtanggol kung ihahambing sa lakas militar na maibibigay ng Estados Unidos. Ang iba pang mga opsyon ng Saudi Arabia ay lalo pang mahirap at hindi praktikal para sa pamahalaan nito. Ayon sa mga ulat, pinondohan ng kaharian ang programang nuklear ng Pakistan noong dekada 90, kapalit ng pangakong tutulungan ito sa oras ng pangangailangan. Noong nakaraang taon, formal pang lumagda ang dalawang bansa sa isang kasunduan sa depensa upang patatagin ang kanilang alyansang militar. Ngunit ang pag-asa sa Pakistan para sa seguridad ay hindi isang kaakit-akit na plano para sa Saudi Arabia sa mahabang panahon. Lalo na't ang India, na mortal na kaaway ng Pakistan, ay isa sa 3 pinakamalaking pamilihang pinagluluwasan ng Saudi Arabia at ang may pinakamabilis na paglago sa kasalukuyan. Ang pagpanik sa Pakistan ay maaring makasira sa mahalagang ugnayang pang-ekonomiya ng Saudi Arabia sa India. Sa huli, ang kasunduan sa Amerika pa rin ang pinakamagandang landas para sa Saudi Arabia, ngunit kailangan muna nitong malaman kung seryoso ba si Trump sa kanyang mga banta. Ayon kay Demokratikong Senador Chris Van Hollen, gumamit si Trump ng taktika ng panlilinlang upang pilitin ng Saudi Arabia na makipagkasundo sa Israel habang nananatili ang paninindigan ng Riyadh na mangyayari lamang ito kung may malinaw na landas tungo sa pagtatatag ng isang malayang estado ng Palestina.